Isa sa mga pangunahing suliranin ng mga overseas Filipino workers ang kawalan ng sapat na atensyong medikal dahil sa labis na pagtatrabaho at limitadong access sa healthcare. Bilang tugon, nais ni Pastor Apollo C. Quiboloy, isang senatorial aspirant para sa 2025 midterm elections, na bigyang prioridad ang panukalang OFW Health Protection Act. Ano nga ba ang nilalaman ng panukalang batas na ito? Narito ang balita ni Angel Pastor. Ang mga OFW ay madalas na nahaharap sa mga panganib sa kalusugan dahil sa mahirap na kondisyon ng trabaho sa ibang bansa. Sa kabila ng kanilang sakripisyo, marami ang walang akses sa maayos na healthcare. Ito ang naistugunan ni Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ na tumatakbo bilang senador sa darating na halalan. Ayon sa kanya, bagamat may mga bansang may maayos na healthcare system, marami rin ang halos walang benepisyo, lalo na para sa mga manggagawang may short-term contracts. Dahil dito, isinusulong ni Pastor Quiboloy ang panukalang batas na tinatawag na OFW Health Protection Act. Sa ilalim nito, magiging mandato ang pagbibigay ng comprehensive health insurance coverage para sa lahat ng OFWs, kabilang na ang mga serbisyo para sa mental health. May preventive aspect. Kasali na yung mga vaccination, libre na. Kay check-up, regular check-up, libre na yan siya. And meron din tayong inpatient and outpatient care. For example, i-hospitalize siya, covered na din siya ng health insurance na yan. And pangatlo, pag may mga mental health problems, kung kailangan nila magkonsulta, kasi nga very stressful na ang kanilang working environment, so kasali na din, covered na din po yan siya ng health insurance na sinasabi ni Pastor. So, side po dyan, sa ating comprehensive healthcare insurance, always ina-emphasize ni Pastor, although may contribution po, galing po sa sahod ng mga OFWs, may government subsidy. Tutulong po talaga ang gobyerno para mas mapataas pa po ang kanilang mga insurance, yung mga premium po nila. Layunin din ng panukala na magtayo ng mga health clinic para sa OFWs sa pangunahing deployment areas upang mas mapadali ang pag-access sa healthcare. Isa rin sa mga pangunahing bahagi ng panukala ang pagbuo ng telemedicine platform kung saan maaring makipag-ugnayan ng mga OFW sa mga healthcare provider mula sa Pilipinas gamit ang tawag, video call o text. And pangalawa po, we will establish, sabi ni Pastor, health clinics specializing in OFW care in major deployment areas. So ito po, health clinics po, kumbaga magiging accessible na ang healthcare system para sa ating mga kababayan. And lastly, may telemedicine platform. Ano yung telemedicine? So pwede nang tumawag, okay, pwede video call, pwede lang din text, lalo na kung may ikukonsulta sila tungkol sa kanilang kalusugan. Usually dito mga general consultations lang, may sakit lang, hindi naman emergency. Or pangalawa, pwede din sa mga mental health services, kailangan niya lang ng counseling. So telemedicine po ang tawag dyan. Tawag po, video call. And lastly, follow-up care lang. Prioridad din ng panukalang ito ang mga manggagawang may mababang sahod upang masigurong lahat ng OFWs, anuman ang kalagayan, ay mabibigyan ng kinakailangang benepisyo sa kalusugan. Ayon pa kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ang bawat buhay ng Pilipino ay mahalaga. Karapat-dapat lamang na makaranas ng maayos na serbisyong pangkalusugan ang mga lubos na nangangailangan kahit nasa ibang bansa man sila. Matatandaan na mayroon nang ipinatayo noon sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang nag-iisang OFW hospital na matatagpuan sa Pampanga. Ito'y upang tugunan ang pangangailangang medikal ng mga manggagawang Pilipino na mula sa ibang bansa at mga pamilya nito. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News.